superpower is that I am a big believer. That is really my superpower. Ako anak, first question pa lang yan eh, mapapaiyak na ako. Nandito ako ngayon sa podcast room ni Nix. Thanks anak ha. Parang Buenamano yata ako dito ah. Buenamano. So, I feel honored. I feel privileged na ako yung magbubuenamano dito. So, happy naman. Ito, what was your very first job and what did you buy with your very first paycheck? Very first job? You mean, pag sinabi mo bang job ay yung may boss ako? Ganyan? Kasi kung may boss ako, ano yan eh, as an employee, parang ang bilang boss, parang anak ko na kayong lahat. Hindi kasi ako ever since nag-employ dahil alam mo na, kapag asawa na maaga, tapos maaga ako nagkaanak. So ever since talagang nasa sales ako, tsaka freelancer, para kasi kailangan flexible. Pero sa pagiging boss, sa pagkakaroon pala ng boss or pagiging employee, ano agad ako eh, nasa marketing. Marketing manager kaagad ang naging role ko dahil nadala ko yung experience ko bilang freelancer nga sa isang manpower agency. Yan yung first job ko. At ang una kong binili, gamit ng mga bata sa school. Sa aking first salary. Oo, yun. Pero po siguro kahit growing up, yung parang yung mga racket-racket, nasama sa mga while you're a student, pero po bang gano'n? Ay, anak, 10 years old ako, nagpabili ako sa inay, I remember, nagpabili ako sa inay ng one pad ng writing pad. Pagkatapos ni-retail ko sa mga classmates ko. Kasi syempre, minsan may mga kaklase ka na naiiwan yung papel nila. So, kailangan bumili ng papel instead na pupunta pa sa canteen. Sa akin na sila bumibili. So, yun yung first na pag nakita ko na magaling ako yatang magbenta. So, 10 years old ako noon. At saka isa pa, isang big bag ng candies. Parang candy mint yun eh. Ni-retail ko rin sa mga kaklase ko. Yun yung una ko na parang exposure sa pagiging negosyante yata. Doon yun na-realize na may potential kayo sa sales? Oo. Parang sabihin na natin na parang nasa dugo ko yata ang magbenta. Parang gusto ko laging meron akong parang profit. Magaling ako sa wholesale tapos nire-retail. Di ba ang inay, merong business nun? Ano pong naging parang participation nyo or paano kayo nakatulong dun sa business ng inay back then? Ang unang business ng inay na kung saan ako at mga kapatid ko nagkaroon ng participation na meron ng inay na sewing company. Meron siyang 30 sewing machines. Meron siyang mga tao. Pagkatapos, me and my sisters, tumutulong kami sa pag-finish na ng mga tela na ginagawa nila. Yun yung mga embroidery. Tapos tumutulong kami sa nasa finishing touch na kami. Doon kami may participation. Okay. And then, moving on po, was there a moment in your career when you felt you finally made it or proved someone wrong? Yung parang, okay, parang I think I'm successful in what I do. At saan ko ba na-realize na successful na ako? Feeling ko naging successful na ako nung nakakapag-close ako ng ng insurance plans. Nagbebenta kasi ako ng educational plans noon na each time na i-deliver ko yung value ng having a prepaid educational plans para sa mga bata at saka yung insurance. At nakakapag-sign up ako ng mga clients, parang feeling ko successful ako noon. Successful ako kasi sinabay ko yun sa pagpapalaki ko sa inyong tatlo eh. Wala pa si Nikki noon. Tatlo pa lang kayo talagang ever since nag-insurance na ako para nababalance, alam mo yun. Okay, speaking of
insurance and other aspects nga ng sa sales, do you consider po na ano yun, isang professional risk or parang biggest professional risk na tinake nyo yung pagpunta sa sales, or do you think yun yung natural path ng after nyo mag-graduate? Natural path siya para sa akin dahil wala akong option na makapag full-time employee as in 9 to 5 because nga I'm raising for the four of you eventually. So, hindi option para sa akin ang mag-empleyo dahil unang-una during the 80s naman, hindi ka talaga employable kapag married with children ka. Isa yung aspect siguro. At saka, dahil din siguro, gusto kong pagsabayin ang pagiging career woman and at the same time mom. Ayokong totally na iiwan kayo sa nannies lang at saka gusto ko talaga yung flexibility ng being in sales or being a professional salesperson. At Sige. saka, let's face it, mahirap ang sales pero it's rewarding. Matyaga ka lang. Sige po, pero ayaw kong tanungin yung magiging employment history nyo na parang resume. Pero pwede po kayong, kung maglalatag tayo ng timeline, pwede nyo po bang i-discuss yung mga career, or ikwento sa akin yung mga career milestones ever since nag-work nga kayo? Sure. Siyempre, actually baby ka pa, nag-insurance nga ako niyan para merong extra income. Ayaw ko kasi nung wala akong sariling income. Ever since yun yung prinsipyo ko, gusto ko meron akong sariling kinikita, kahit sabihin natin hindi malaki, pero I feel na meron akong boses kahit papaano kung kumikita ako at nakakapag-contribute sa expenses sa family. So, yun yung principle ko. Tapos, yun, naging insurance ako. Tapos, while living abroad pa nga, parang 1 year, 2 years old ka siguro noon, I was actually making yung home decors sa crafting. Sinubukan ko rin yan eh. So, kasi may time. When you were in school, nagagawa ako ng mga home decorations na binebenta ko noon sa mga expat wives, I remember. Kasabay mayroon nga yung insurance ko naman, noon naman yun sa aking mga fellow Filipinos na nag-i-invest para sa education ng kanilang mga anak. So, iyon. And after that, nag-business, isinabay ko yung sa fashion, pagre-retail ng mga damit, buy and sell. Tapos, syempre, nagtayo din ng business na laging katulong ako sa marketing, sa sales. At nag-real estate ako dyan. Dyan ako natutong, kumbaga, bigger scale na. Natuto na ako mag-real estate. Nagkuha ako ng exam para maging license. Dahil pag license ka, mas malaki yung opportunity mo na makakapag-offer ka ng iba't ibang services mo sa hindi lang individuals, kundi sa mga companies din. Ano pa ba? Retail. Nag-direct selling, network marketing. Yan yung mga ginawa ko. Sabi ko nga, they all contributed to what I am now. Hindi ko masasabing one is better than the other eh. Kasi the principle of sales, the principle of marketing, iisa yan eh. Kahit anong produkto, it's you finding the value of what you're selling and presenting it to the person who really needs it. At pagka yun, nagiging, kahit saan mo ko dalhin siguro, at alam ko yung binebenta ko, parang alam ko yung kung sino nangangailangan sa kanya. Opo. Speaking of real estate, parang nung mas naging aware na ako na kung ano yung ginagawa nyo, by yun nga, yung late nights or super early morning, umaalis kayo, and late nights dumadating. Dito yung real estate, and you're doing network marketing on the side na you're encouraging me to do it as well because maraming mga young professionals ang gumagawa nun at that time. So, take me back to that experience while doing real estate, tapos you're doing network marketing. Paano kayo na-introduce doon sa network marketing? And sa tingin nyo, bakit yung nakitaan ng potential? Kasi ang daming nagiging network marketing ngayon. Hanggang ngayon, ang dami pa rin yan. Ano pong nakita nyo sa kanya back then?
Back then, nakita ko yung potential ng network marketing. Sabi ko nga, kung nakita ko kaagad yung network marketing noon, there's really nothing wrong with it. Kasi, nandun yung, kung ano yung effort na binibigay mo, you have the potential to really make it big. At there's really nothing wrong with network marketing. Actually, wala. Kasi may system na siya na in place at ifa-follow mo na lang siya. Siyempre, of course, hindi mo naman lahat ng network marketing maganda, 'di ba? Pipiliin mo din yung produkto na yung value na may bibigay mo sa iyong potential clients, talagang hindi ka mapapahiya. Kasi syempre, importante din yun dahil, okay, there's a company behind the network marketing that you're doing, pero yung face mo, yung reputation mo, nakataya din. So you really have to be careful. You really have to do your research din kung gaano ka-stable yung company. And sinabay ko na rin siya sa yun nga, pag real estate. Kasi ang real estate, sabihin natin, malaki ang income dyan. Pero you don't sell a real estate property every week or every month, di ba? Yun nga, high ticket kasi siya. Pero kung depende sa amount or sa value ng binebenta mo, meron kang binebenta na pwedeng mabenta mo ng isa in 1 month, meron namang bigger properties na sometimes it really takes years. Pero pagka nag-consummate naman yung sale, para ka namang nakabenta na parang na-cover na yung 5 years, parang ganon. So, syempre, ang network marketing, yun yung pang everyday natin. Inaano kasi meron akong ginawa na network marketing na meron siyang retail aspect. So, meron siyang mabilis na sabihin na income na pumapasok dahil ganong retail aspect niya. Okay po. So, ang ano po kasi, by now, may reputation kasi ang network marketing na maraming sasabi, scam, yung nasa taas lang daw yung yumayaman, ganyan-ganyan. And I'm sure, napagdaanan nyo yun, narinig nyo yung mga issues na yun. Siyempre, ang hirap din makaklose ng sales dahil ng mga ganong issues. Ano sa tingin nyo po yung, kayo personally na na-handle na based sa mga ganong comments? Actually, yung mga tao nagsasabi na scam yan, na hindi totoo yan, na yung nasa taas lang ang kumikita, it's actually the lack of education. And what we do, we as successful networkers, we as businesswomen, our main job is to educate them first. Actually, it's not pressure selling or anything like that. Kasi kapag naintindihan naman nila, hindi mo sila kailangan na pilitin eh. So, mainly, our main job is to educate muna. So, yun, kapag naintindihan nila, nakikita nila yung value o yung katotohanan at hindi yung basta narinig na lang nila na, yung nasa taas lang ang kumikita o kung sino lang yung nauna. So, mainly, education. Ito po. Okay. Hindi guys, Speaking of ano po kasi maraming kaya nag-focus ako dito kasi mas doon ako naging aware na nagwo-work kayo, yung kinakain natin, pinapambao namin, galing sa network marketing. Kaya nung nag-network marketing ako back then, lagi ko o pag may nag-aalok sa akin, I have high respect sa mga network marketers because yun ang bumuhay sa amin nung growing up. And ang hindi nakikita ng madami, yung ginagawa nyo on the side. Kasi hindi nga lang every week, sabi nyo nga, hindi every week may close ng sale, may benta, may pasok sa network marketing. Ginagawa nyo yung real estate and other stuff on the side. Pwede po ba kayo makapag-share kung ano yung mga ginagawa nyo, mga racket on the side, kasabay nitong network marketing din? Okay, syempre, of course, during that time, full-time ako nag-employo eh. Kaya hindi nyo na ako masyado nakikita kasi paglabas ko nga ng 5:00, eto na, yung side hustle nga, nag-real estate ako, tapos at the same, kung hindi ako nasa real estate, yung network marketing nga ang ginagawa ko. So, sabay-sabay talaga sila. So, kung yun nga, hindi naman tayo nakakabenta lagi o everyday, meron akong sweldo na naasahan natin na pangbayad ng tuition fee, ng bills, ng yun. So, let's say, hindi mo talaga maaasahan na everyday kang kumikita sa
network marketing, pero meron akong, ang pinaka-backup ko during that time, ay yung munang aking regular employment. So, yun. Ganun ko siya pinagsabay. Kumbaga, na-synchronize. Opo, kumbaga, dahil lamang may mga promise ng high potential na income, hindi ka agad No, anak. magre-rely at Yes, ang high potential, sabihin na natin na ang income, potential is there, but you work for it. Hindi yan ibibigay sa'yo o hindi may nag-promise sa'yo na kikita ka ng ganito, ay automatic yan. You have to do your own work. Kaya nga, net work. Di ba? May kasamang work. Hindi pwedeng nag-sign up ka, automatic na may pumapasok na pera sa'yo. Hindi ganun yun. Opo, speaking of, yun nga, sabi nyo, sa networking, you educate, you teach people. Mhm. Hindi lang sa networking, but is there someone na parang naging mentor nyo or parang gusto nyo bigyan ng shoutout ngayon na maraming skills na itinuro sa inyo? Marami sila, but I really cannot identify one specific person na talagang nakapagturo sa akin. Maraming naka-inspire sa akin. At ako kasi, siguro ang naging sekreto ko rin, I am hungry for knowledge. Mahilig akong umattend sa training, sa mga seminars. During that time, talagang basta may training at free. Hindi ko yung pinapaliban. And speaking of training, hindi lahat ng training kailangan mong i-absorb. It's like, when you eat fish. Kukunin mo lang yung flesh, 'di ba? Yung hindi mo kakainin yung bones. So, ganun din yung training. Kung ano applicable sa iyo na natutunan mo sa training, doon ako na-inspire. And syempre, those speakers, some of them really inspire me. Really put big impact on me. Meron din naman na, syempre, parang medyo na-disappoint ka kasi they were there in the beginning and then they just disappeared for whatever reason. Siguro, nag-iba na sila ng career o nag-iba ng direction. Pero, ang wala ko ma-identify, ang alam ko lang, ang pinahangaan ko ang inay. My mom, very masipag, very resourceful. Kahit hindi siya nakatapos wala siyang college degree, wala siyang business degree, pero yung kanyang diskarte, yung kanyang discipline, yung kanyang resilience at saka yung grit, grabe. Doon ko nakita na marami kang kayang gawin. Especially, yun nga, ang inay ay parang idol ko pagdating sa ganyan. Sige po, balikan natin. Baka may mga gusto kayong i-shoutout na mga friends na may yung mga real ones. Yes, of course. Balikan po natin yan. Next po, gusto ko pong itanong yun nga, based dun sa experience nyo, kung pagsusuma-sumahin natin siya sa ngayon, sa tingin nyo, based dun sa career growth nyo, sa tingin nyo, what is your superpower? Ang superpower ko, my superpower is that I am a big believer. That is really my superpower. When I set my mind into something and I believe in it, I know I can do it. It can happen. I can make it work. I am a big believer. I am a believer sa ating divine providence. Of course, number one, I believe in God. I believe in the power of prayers. And I believe in the power of human being as well. That what they put in their mind, they can have it in their hand. So, yun siguro yung superpower ko. So, minsan nga, sinasabi sa akin ni Mr. ko na masyado daw akong believer. Ay sabi ko, there's nothing wrong with it. I have believed in a lot of things and I have proven time and again, and I have experienced time and again that when I believe in something, it can be done. It can happen. Okay po, speaking of being a believer, paano nyo po yung na-handle yung mga times na you're undervalued or sabi nyo nga yung mga taong nandyan sa simula, tapos they didn't believe in you, tapos you're having difficulties or hardships and trials,
parang, yun na, you want to stop believing. Paano nyo po na-handle yun mga yun? I don't wanna sound very religious, pero in those times, sabihin na natin din nga na at my lowest point, isa lang ang pinaniwalaan ko eh. Naniwala ako talaga that there is a God. There's God that listens to me. There's God that will rescue me. There's God that is the source of everything, the source of abundance. And sabi ko nga, okay, Lord, guide me. Sabi nila, okay, believe in God, do your best, and God will do the rest. Pero syempre, hard work. Kasi kailangan pinapatunayan ko, we cannot just pray eh. Kasi wala mangyayari eh. There's no such a thing na dasal, tas miracle. No, may kakambal na hard work yan. And look what hard work made you. Yes, anak. Yes, super. Talagang, yeah. This is me now. Hard work, prayers, hard work. At saka, wala eh, talagang, at saka syempre, I have reasons eh. Meron akong dahilan kung bakit hindi ako pwede mag-give up. Hindi ako pwede mag-give up. Isa din yun talaga kung bakit ganito ako siguro kalakas. O, not siguro, for sure. Ganito ako, it's because I know why I'm doing this. And I know the reasons. I know my whys, you know. Kahit it sounds like a cliche to some, pero alam mo kasi bakit ko ginagawa. Kasi kung ginagawa ko to for nothing, it's very easy to quit, di ba? Well, speaking of yung current situation, you're doing content creation, you're doing Zumba right now. Yes. And siguro ang tanong ko po is, yun nga, if you have all the time and money in the world, what career would you pursue? Career? If, my career, I want to teach. I really want to teach. I want to teach not the mathematics or English, not those subjects, but I really want to teach. I want to mentor people. I want to be siguro, yun nga, mentor. I want to teach about life. Yun ang gusto ko. Alam mo, ang aking noon, sabi ko, isa sa mga pangarap ko, gusto ko makapag-establish ako ng isang foundation. Foundation para kanino? Foundation para sa mga single mother. Ito, natutulo na yung luha ko. Kasi, being a single mother, mahirap. Mahirap talaga dahil, yun nga, gusto mo maging nanay, pero ikaw din yung provider. Nasabi ko during that time, you know, after all this is said and done, at nakakross ako dun sa bridge na gusto kong marating, dun sa destination na gusto ko, talagang gusto kong magkapag-establish ng isang foundation na tutulong sa mga single mom na para magkaroon sila ng decenteng hanap buhay, decente in a way na hindi nila nga kakailanganin na iwanan yung mga bata. And I'm so grateful na itong panahon na to, alam mo, hindi ko to anak ina-expect. Darating yung time na everything can be done online. Yung hindi, pwede kang nasa bahay, pwede kang mom, pwedeng pag nahanda mo yung mga gamit ng mga anak mo and they're in school, you can do online business, you can make money from home, basically. Hindi mo kailangang mag-travel from here to Manila para mag-attend ka ng kung ano-ano o magpunta ka at mag-deliver ng mga products na hindi. And I'm really, really grateful na dumating itong time na ganito na never in my imagination na mayroon palang ganito, may future pala na ganito, ano. Tapos, yun nga, we just keep on believing kasi we don't know what the future brings. And, yeah, let's just be present now, but let's also be open to the future. And, yun nga, yung mga unseen future for now, kailangan maging adaptable din tayo.
open to learnings, kumbaga. Huwag tayong, like me, 60 na. 60 na, anong alam ko sa computer? Ay, wag na. I'm too old na to learn new things. No! Actually, now that itong nasa stage natin na to, parang pag tayo natuto, meron na kaagad din tayong sabihin na natin na meron na agad tayong basic kasi may experience tayo Skills na lang yung aralin natin kasi bago. So, I think we are more valuable now, diba? Speaking of value, ano po sa tingin niyo yung isang achievement na so proud kayo na walang kinalaman sa family, yung nag-raise kayo ng kids, yung hindi, yung sa tingin niyo ay achievement niyo as a career woman? As a career woman, ang biggest achievement ko as a career woman, ano bang career? Marami kasi akong career. But you know what? You wouldn't believe this. But I take Zumba, lots of credit for who I am now. Imagine that I left my good paying job in the corporate world. I left it and I did Zumba full-time in the beginning. The first 4 years, full-time ako nagtuturo. And then I realized, at that point, I was also in a period wherein, the perimenopausal stage of women's life, that's one of the most difficult siguro. And during that time that I was so focused on doing Zumba, I actually didn't have that difficulty of experiencing those symptoms or those challenges, health challenges, mental challenges that now my friends I heard that they're experiencing at the moment. And I attribute this really to Zumba a lot. So, you wouldn't believe it. Zumba is one career that actually did not give me financial reward. But my health, my mindset, my God, and my social life. And I gained so many friends because of Zumba. So, yun nga, it's not financially rewarding, but there is more than financial rewards that I got from Zumba. So, thank you, Beto. So, thank you, my Zumba besties. Thank you, really, really. Well, cliche as it is, health is wealth talaga. Yeah, totoo yan, anak. Imagine kung ako ngayon may mga maintenance, may mga hindi na makadance, yung maraming pains, and paano tayo mag-business? Paano tayo maghanap buhay, di ba? Ayun. Well, after all that, yun nga po, dun sa buong career nyo, sa tingin nyo, sa buong career life nyo, ano po yung naituro sa inyo about strength and resilience? About strength, lahat yan. Lahat ng careers na naginawa ko, lahat sila may tinuro sa akin to be resilient, yung grit, yung never giving up. Lahat yan may tinuro sa akin. Dahil, alam mo, kahit meron kang boss, syempre, you have boss to please. Ngayon, nung nasa sales naman ako, pag wala akong sales, wala akong kita. So, all of it, you find your strength You find also that you have more skills na depende sa situation na kung nasan ka. You realize na, you have this kind of skills that you uncover along the way. Naku, anak, first question pa lang yan mapapaiyak na ako. Alam mo, I really can't explain the joy. I really can't explain the joy when I saw you for the first time. Sabi ko, yun yung palang sinasabi na na yung the joy of seeing your baby for the first time. And marami na nagtanong sa akin ito You're not the first one actually who asked me this. Ang mga tanong nila what was my happiest moment? Yung happiest time ko talaga, when I saw you for the first time, medyo matagal-patagal pa naman yung nag-labor ako parang mga 8 hours yata yung labor ko. But when I saw you for the first time, oh my God, the joy. It's incomparable. Alam mo, Nix, hindi ka pa pinapanganak pero may pangalan ka na. Yung pangalan mo, yung Emmanuel, yun yun yung choice ko.
Emmanuel dahil, syempre, alam mo na ako'y naniniwala nga sa Panginoon. Gusto ko yon Emmanuel dahil good news. At, pero yung Exnor kasi, edi syempre, yun ay galing sa iyong uncle na maagang nawala. Tapos gusto nila na magtuloy-tuloy yung kanyang pangalan, yung legacy niya. Kaya Emmanuel Exnor ka. Ma-honor. yung name niya. Ma-honor, yeah. Which is yun nga din ang ginawa ko sa anak ko. Mm. Ayun. Kahit hindi ko siya talaga nakilala Oo. or know nothing about. Ano pong, ay yung Nico, saan galing yung Nico? Ay, Nico, anak, akin din yan. Idea ko yan. Alam mo kung bakit? Ang Nico kasi parang pangalan ng, parang pinapanood ako noon na movie or teleserye na yung Nico ay prinsipe. Kaya, syempre, Prince Nico, yun nga, mga nakalagay nga dun sa mga baby things, baby stuff mo Prince Nico. Kasi, Nico is a prince and you're my prince. Kaya, pinangalan ko sa'yo ay Nico. Layo, no? Emmanuel. Pero basta gusto ko Nico, kaya. Parang yung iba ko din mga pinsan, may mga nicknames din sila. Na malayo sa Malayo real sa name. pangalan niya. Okay. Tapos po, yun, kaugnay nga din ng ng pagiging maliit ko pa. Pero po ba kayong favorite memory natin together nung ako'y maliit pa? Nung munang baby ka, syempre, alam mo, lagi kitang karga. I mean, yung karga, pag may pinupuntahan ako, dahil syempre 19 years old, 20 years old ako nung pinanganak kita. Tapos pag may mga kaibigan ako, fourth year college nga ako, 'di ba? So, pag meron akong mga kaibigan na nakikita ka, parang alam mo, bit-bit kita, yung karga kita, na parang ang karga ko'y trophy. Yun yung feeling ko. Ayun, pinapakilala ko, baby ko. O, baby ko, ayan. Ayan yung baby ka. Pero ang hindi ko makakalimutan, di syempre, nung nasa Saudi Arabia tayo, na gustong-gusto mo talagang, lagi ka nanonood ng Top Gun. 'Di ba? Nung Top Gun at saka yung Iron Eagle. Tapos kanta ka ng Never Say Die, Iron Eagle. Yan yung kanta mo. Pagkatapos pinakilala ka namin sa isang bata din na sa isang party. Tapos nung sabi ko, anak, shake hands. Shake hands. Tapos sabi mo, congratulations on Top Gun. Hindi ko makakalimutan, anak yun. Congratulations for Top Gun, on Top Gun. Talaga, tawang-tawa ako. Hindi ko makakalimutan yun. Tradition simple. Sorry. Simple tradition. Nung Valentine's Day, mga bata pa kayo, Valentine's Day ha. Lagi ko kayong binibigyan ng donut na heart shape. Tradition yan. Simpleng tradition pero importante yan sa akin. At saka yung tradition din na nagbibigay kayo ng regalo. Kayo ang nagbibigay ng regalo sa mga kapatid kapag Pasko. Yun yung tradition na gusto kong ituloy nyo. What is one thing or anything, can you say something about me na masasabi nyo na I did a good job as a mom? Siyempre, anak, nung nag-graduate ka, malayo ako nun eh. Di ba? Umalis kami ay fourth year college ka, hindi ka pa nakaka-graduate. Pero kahit wala kami, hindi ka nagbigay ng sakit ng ulo. Never ka nagbigay ng sakit ng ulo. Walang, anong tawag doon? Walang tawag na sa school. Hindi napaaway. Hindi. Proud ako sa, mo anak, sa naging upbringing sa'yo. Dahil hindi lang naman ako nagpalaki sa'yo eh. Pero lumaki ka mabuting tao. And that's what I'm very proud of. Na ikaw pati ay, yun nga, nakatapos ka. Hindi ka nagbigay ng sakit ng ulo sa kahit kanino. At magalang ka. Mabuti kang tao, anak. And I'm proud of you. At ngayon, proud na proud ako sa'yo na napakabuti mong ama. Na sabi ko, nakakatuwa naman si Nix. Nakakatuwa siya. Talagang pagdating, mabuting ama, mabuting asawa, mabuting tao ka, and I'm proud na ang aking anak ay lumaki na ganito. Bukod sa everyday naman siguro, Pero yung very specific na gusto kong maalala mo lagi na matatawa ka, anak, dito sa sasabihin ko eh. Pero gusto kong malaman mo na each time
na each time na lumapit ka sa akin, hindi naman ako nag-say no. Talagang may mura munang kaunti. May konti muna yung laging sermon. Pero I can never say no. At gusto ko maalala niyo yun. Lagi. Na lahat, ibibigay ko. Mahirap. Kahit basta't gagawa ng paraan, never akong nag-say no sa inyo. Hindi ako magsa-say no kahit sa sino sa inyo. May kwento yan ha, yung kay Kim and Jamie na pangalan. Siyempre, nung alam ko na twins sila, at hindi ko inalam yung gender. Kasi twins na nga, so parang I want to keep a little bit of surprise naman pagdating sa gender. So, ang first of all, siyempre, gender neutral. Kasi di ko alam kung babae, lalaki. Tapos during that time, meron akong binabasa na bloodline pocketbook. Hindi siguro during the time na ako'y buntis. Pero meron akong binasa na bloodline, ang pangalan niya, Jamie, yung main character, very strong ang personality nito. Lalaki to ha, Jamie, pero very strong ang personality niya. Nasabi ko, mababae o malalaki, ang isa sa magiging kambal, dapat Jamie ang pangalan. Pagkatapos si Kim, during that time na ako'y nasa high school, merong isang estudyante ng pangalan niya ay Kim. Na alam mo, napaka-strong niya din. Yung parang siya ay very prominent figure sa school namin. Kaya Kim, naalala ko siya sabi ko, ganito yung isa kong anak. Isa si Jamie at si Kim, kasi pareho silang strong. So yun. Tapos siyempre si Dominic, parang given. Kasi sa iyong daddy, babae, Dominic, at saka yung si Senator Nikki Coseteng. I really admire that woman. Napakagaling niya. Yung prinsipyo niya, napaka-strong niya. At ang kanyang plataforma parating para sa mga babae. Yon si Senator Nikki Coseteng. Ang tunay niyang pangalan, Dominic. So, kaya si Nikki ay Dominic. Nikki. When you were a young girl, ano ba yung na-imagine nyo na magiging life nyo before? Una-una gusto ko na-imagine ko ang sarili kong boss. Boss sa isang bangko. Isa yan syempre. Alam mo, pag bata ka, nag-iiba kasi. Merong phase na gusto ko maging nurse, tapos gusto kong maging doktor, tapos gusto kong maging manager. Basta ang alam ko, gusto kong meron ako mga tao. So parang sa Paul, gusto kong maging manager ako. Ayan yun. Tapos minsan, nasa doctor's clinic ako, na meron ako nakita na sales rep. Alam mo, pagtingin ko sa kanya, nakita ko siya na parang talagang slender. She's talagang walking like she's very convincing, very poised, parang successful siya. Pagkatapos meron siyang belt, pero yung belt niya, dun sa dulo ng kanyang belt, nandun yung susi ng kanyang kotse. Kaya sabi ko, gusto ko maging sales rep. Hanggang sa naging sales rep na nga ako forever. Yun sabi ko, gusto ko maging katulad niya, sales rep. Marami. Pero yung sabihin mo na-visualize ko ang sarili ko na ganito, parang hindi. Basta na-visualize ko na I am a woman who makes my own money. Sa Paul po yun, since Sa Paul yan. little girl. As a little girl, gusto ko ako'y meron. Ayoko kasi pati ng humihingi. Opo. Kasi syempre, di ba yung mga bata dati, ang dreams is gusto maging housewife, gustong makatira sa isang malaking mansion, or maging artista. Oo, maging dancer, oo. Pero sa nakikita ko ang sarili ko na sa iba't iba,
parang nakikita ko yung iba't ibang characters ko, pero ang common denominator doon, I make my own. I am independent. I make my own money. Parang something like that. Iba kasi yung syempre, mayroon kang sinasabi. Ano po din yung moment in life na nasabi nyo, ang sarap mabuhay, alin po yung most free moment nyo? Nung nagta-travel ako na for work, parang strange, no? Kasi parang nakita ko na na bakit hindi vacation? Na parang sarap ng buhay. Alam mo, when I was traveling for work, na hindi ko na imagine ng sarili ko that I would be working for an international company and part of my job would be to travel for work and visit customers. And during that time that I would do presentation, pagkatapos, what am I saying? Sometimes, ano sinasabi ko? Bakit kausap ko sila? And why am I representing these giant companies? Tapos, nakita ko sa sarili ko, wow, parang I have arrived. Parang something like that. Although, syempre, as an employee, sweldohan ka, pero bakit happy ako? Parang happy kasi ako na ang layo ng narating ko. Literally, pagkatapos yung isang nag-aral lang ako sa probinsya, hindi naman ako nag-aral sa Manila, wala naman akong master's degree, pero God has given me that opportunity. Meron ngang mga friends ako from college na nakalaman na yun ang trabaho ko, gusto ko yung work mo. Siyempre, parang maganda talaga, pero of course, there's also that side that it's very tiring. Very tiring. Fulfilling, but tiring at the same time. Kasi mataas yung expectation sa'yo eh. Yung demand, very stressful talaga. But when I was there, yung parang feeling ko, look at me. Look what I have achieved. Parang ganyan. At talaga namang, when my company sent me there to represent them, ginagalingan ko talaga. I made sure na polish. I made sure that I deliver. Ano nga pong company ito? Accucoms yan. Accucoms. Ito ay, we represented academic and medical publishers from America and the United Kingdom. So parang ako yung nagre-represent sa kanila where I covered, syempre, United Kingdom at saka ang Scandinavia and the whole of the Benelux. So travel. Noong una, sarap, pero eventually napagod ako after 10 years. Pero, thank you for that opportunity. Doon po sabi nyo nga, tiring, pero dito parang nagkaka-adrenaline kayo. Oh, yeah. Pag challenge kayo. Yes, pagka nandun ka, especially, of course, when you do your presentation and you close the deals, na talaga ina-expect naman sa'yo yan, syempre, ng company mo. Tapos, pero parang, wow, look, yung adrenaline, yung sabi mo nga, yung boost nandun eh. Pati yung yung ego mo na rin. Kasi nakaka-close ka ng ganitong deal, nakaka-close ka ng hindi lang naman basta-basta amount na kontrata. Katapos, syempre, may commission ka din doon on top of the sweldo. Kasi yun yung arrangement. Although, syempre talaga, pagtapos mo noon, nare-realize mo, oh my God, that was tiring. Lalo na yung part ng pagta-travel. Dahil alam mo, 2 hours nasa airport ka na, tapos travel ka, tapos I had to do my job there. Pagbalik ko, nasa aeroplano ka pala nagkakawa ng report, but it's part of the job. It was also like my glorious years then, nung nagtatrabaho ako. Pwede ko bang, or safe ko bang sabihin na yung pag-move nyo sa Europe, leave everything in the Philippines, yun ba yung bravest thing that you have done? If not, ano po yun? Bravest thing that you have done? Yun yung bravest thing talaga. Dahil syempre, nung lumipat kami sa Europe, unang-una, 3 bata ang kasama ko, and I uprooted them. Parang pinutol ko yung kanilang paglaki dito. Alam ko na meron silang mga friends, nandito yung mga cousins, ang family. Pagkatapos, kinuha ko sila, dadalhin ko sila sa isang lugar na so unfamiliar for them and for me then.
Alam kong maraming challenges, pero kailangan nating gawin. Tapos ang isa pa, syempre, sabi ko nga, nahati ang puso ko. Nahati ang puso ko kasi we are moving to Europe dahil it's going to be a better future for the three and for me as well. Ibang buhay, pero naiwan ka. Kaya sabi ko, pag ginawa ko to, talagang hindi buo yung puso ko. Laging may iwan, laging may lungkot. Dahil yun nga, nandito ka. Kasi sabi namin, okay, kukuhanin natin si Kuya later on hanggang sa circumstances didn't allow us. Kaya yun yung isang, hindi ko sasabihin siyang failure because we tried everything that we could. Talaga. Lahat ng legal ways na kaya nating gawin, we did it. So, alam mo yung mom guilt? Speaking of mom guilt, na hindi lang yung pag mga bata pa na may iwan mo dahil may career ka nga ayusin, pero yung mom guilt na naiwan sa akin. Kaya nga sabi ko, laging, I will do everything I can para makuha ka. Kaya nga, nung nakita ko tong opportunity na to, nung nakita ko, sabi ko, pag ito nagawa ko, kasi ito yung requirement ng Dutch government, magagawa ko to eh. But then, God has a different plans for us. And I'm sure, it is much better plan. A much better plan. Yun, it's brave in a way na alam ko it's going to be best, pero painful in some ways. Pero gagawin eh. Gagawin. At saka, dahil syempre nga, iba na yung buhay. Iba na yung buhay. Ika nga eh, we navigate through life. At kung saan tayo dadalhin, let's do our best kung nasan tayo. Dahil there's no such a thing as best country naman. Kahit naman sa Europe, mayroon ding hindi naman sasabihin na you're laying in a bed of roses doon eh. Kasi talagang we work hard, ang hirap din. You have to integrate sa society na yun, bago sa'yo lahat. Everything is bago. But we survived. 22 years na, 'di ba? 22 years. At kahit papaano naman, nagagawa naman din natin ng paraan na yung communication natin ay laging open. Hindi tayo dumadaan na 1 week na hindi tayo nag-uusap. Sometimes every day, we speak, we chat. Pagkaya ng pagkakataon, ng finances, ng situations, you can come and visit us, you and your family. Tapos kami, we come and visit you. So, this is it. It is what it is. And we have to appreciate it. We have to be grateful for the life that we have now. Yun nga, hindi siya perfect. Hindi siya perfect. But aren't we blessed to have this kind of life? And for that, hindi ko sosolohin ng credit. Kasi without your tito support, we cannot do all of it. Diba? And then again, God is always listening to my prayers. But I do my work, I do what I should do, at He rewards me, He guides me, and He guides our family as a whole. Yan nga. I'm so grateful. I feel blessed. Okay po. And I think it's safe to say, or hindi ko pala sure, siguro yung about you're talking about mom guilt, siguro ngayon, pwede na natin siyang i-let go kasi nakita na natin na may other plan si Lord para sa atin. Ano yung naramdaman nyo nung nakita nyo yung building for the first time? Yes, anak. Thank you. Parang, I want to let go na din talaga nung mom guilt na yon. Kasi nung binubuo pa lang yung design, sabi ko, parang nakakaramdam na ako na ito na yung plano ng Panginoon. Kasi nagawa na natin lahat eh. Kumuha na tayo ng consultant, may lawyer na tayo. Talagang hindi pa rin. Pero nakita ko yung building. Nakita ko yung
kabuuan. Sabi ko, this is your big plan after all. Ito yung kapalit na it's so much nicer. It's so much bigger. At sabi ko, di ba anak, ito yung gusto mo. Kasi kung nasa Europe ka, this won't be happening. This will all not come to reality. Ito naman, ito yung big dream mo di ba? Gusto mo sana, lumipat ka doon. Pero eventually, gusto mo rin naman talaga magkaroon ka Parang sabihin na natin na, iniba lang ni Lord yung road. Parang mas shinorten pa nga niya. And again, for that, I am so grateful for this life. I'm so grateful for this life. Na pag naalala ko yung daming sakit, ang daming problema, ang daming challenges na pinagdaanan, pero ito pala. Eventually, ito pala yung reward. At isa pa lang to sa mga reward. I'm sure that God has prepared so many huge presents for me. Dahil I believe that I am a good child of God. Marami ang pagkakamali, but God has forgiven me. And that forgiveness has been evidenced or signified by all the material things, all the good life that not only me are experiencing, but all of us. All of us. My children, my grandchildren, and I know meron kayong lahat na very bright future, and I have no doubt. Dahil meron kayong avenue, meron kayong tools, meron kayong way na to live that better life na kung hindi ko siguro naranasan yung mga sakit, kung hindi ako nagkamali, hindi ito dadating. Kasi syempre, kung ano man ang nangyari in the past, those were all preparation for bigger blessings that God has prepared for me nga. Parang may kinuha siya sa akin maliit, pero pinalitan niya ng mas better, mas malaki na regalo. Ayun. Yun lang. Okay. Meron akong question dito na if you could go back to your 20-year-old self, what would you tell yourself? Pero I know you had me when you were 20. Yeah. Ano pong masasabi niyo dun sa isang young mother, 20 years old, na meron ng isang anak? Ano pong pwede niyong sabihin sa isang 20-year-old Vangie? In this digital world na may 20-year-old Vangie na may anak, you know what? You can be both. Na pwede kang maging mommy at na full-time mom, pwede kang full-time mom at saka career woman or business woman on your own. Dahil iba na ang panahon ngayon. Yan yung panahon ngayon. Pero kung nung panahon na yon, still, I will set aside my career pa rin. And I would still choose to be a full-time mom. Any piece of advice based on experience niyo na ngayon, everything katulad ng trials and tribulations at kung anong plinan ni God sa inyo, ano one piece of advice that you would tell to that 20-year-old self? Never give up. That 20-year-old self of me, that 20-year-old Vangie noon na hindi tapos ng pag-aaral, na nagduduyan sa'yo, na nakatingin ako sa mga classmates ko noon, na nag-graduate na sila, pero naiwan ako. Kasi nga, kailangan ko mag-stop ng isang semester. Nung una, sabi ko, nainggit ako, pero nakita ko yung anak ko. Pero nung nakita kita, parang it's worth it na nahihirapan ako ngayon, naiinggit ako ngayon, dire-diretso sila sa karir.
But then your time will come. Dahil you chose that, I chose that, so I have to be the best. So, Vanji, 20 years old ka, pinili mo maging mommy, be the best mom. Be the best mom. Yan ang pinili mo. Because this child will eventually go to school, and then you will have your time, and you can go back to your career, and then you will have time to live or fulfill your other dreams. Just be the best. Be the best of what you are, wherever you are in the stage of your life. Follow what you want. Be the best of what you want. It might not be easy, but if you know what you want, know what makes you happy. Either your profession, either kahit anong career ang piliin mo, but if you have to be happy. Kasi if you are happy, you will be successful. Kapag hindi ka kasi happy, laging mas makikita mo yung challenges eh. But if you're happy with what you want, with what you're doing, you will be successful. That's for sure. Kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo siya i-consider na work. At saka, yun, be happy, believe in yourself, and also take care of yourself. You have to take care of yourself. Yun yung tatlo. Be happy, do what makes you happy, and you take care of yourself. The reason you're having doubts is because you don't see your improvement. So you just have to keep learning. You cannot just be complacent with what you have. It's growth, anak. Keep growing. Keep growing. And it's okay if you make mistake. Learn from it. Madaling sabihin mo naman, Mommy, every mistake cost me something. Of course, but you also have to learn from it. Ako din naman, I made so many mistakes and it costed me a lot of things. Hindi lang financial, reputation, everything. Marami. You learn from it and you move on. You move on. Sabi nga, kung hindi ka pa satisfied dito sa status mo ngayon, hindi pa yan. You have so much more to learn and you have so much more to give. Naramdaman nyo na parang doon sa skills nyo or doon sa industry nyo, sa ginagawa nyo, feeling nyo nag-plateau kayo? Parang nag-grow kayo ng bigla, ang dami nyo natutunan, tapos parang naging stagnant yung growth nyo. Tapos ano pakiramdam nun? Noon yun. At one point, parang gusto ko na lang maging tamad. Alam mo yung parang, I've done so much. I have learned so much. Parang ngayon, I just wanna sit down and learn and just be stagnant. But no, it's not me. It's not me. So yun nga, kung kailang tumanda, saka natutong mag-content creation, dati-dati naman, anak, paki-edit nga. Anak, pakigawa nga. I know, kung napapansin nyo naman ngayon, parang gusto kong, parang I want to continue learning. And it makes me happy. So, yung pag-plateau na sinasabi mo, temporary yun. Pero, kung ikaw talaga ay meron pang gustong ma-achieve, iiwanan mo yung stage na parang complacent ka na, plateau na wala ka nang iniaangat pa. Madali mo iwanan yun eh. Kasi pa meron kang vision pa. At saka, it's fun to learn new things. Para it makes me young actually. Yung sabihin na natin, yung mental capacity ko pa rin, parang nakaka-energize pa rin. Saka ang sarap ng dami mong natututunang bago. Dati nung medyo nasa 30s, 40s pa ako, pag tumingin ako sa 50 years old o 60 years old na magaling sa computer, sabi ko, how come? Bakit sila magaling? Matanda na sila. Naano ko nun. Pero now, na 60 na ako, tapos kita mo naman, bagong app, bagong edit, bagong transition. Alam, yung nakaka-excite. It keeps me young. Para sarap lang ng feeling. Speaking of this new feeling, ito siguro related din sa ginagawa nyo ngayon, do you believe that the feeling of cringe and embarrassment is an underexplored emotion? Underexplored in a sense na, okay, it exists eh.
Talagang it exists. Kaya minsan sinasabi ko sa'yo, it's okay lang anak. Ba't ka hayaan mo sila. Bakit yung iba ganito? Kaya lang, minsan sabi ko, just a while ago, before this recording, this conversation actually, I was making my voice over sa isang reel. Alam mo kung ilang beses kong inulit? 10 times. Kasi sabi ko parang hindi. Dapat perfect. Dapat ganito. So yung cringe, it really exists. But then again, we have to embrace it. It's okay. It's okay. Madali sabihin na it's okay. Kaya lang naisip ko, okay pala yun. Kasi pag imperfect ka pala, people can relate, can actually resonate to you. Kasi hindi mo kailangan maging perfect. Actually, kapag perfect nga, nakaka-intimidate. Meron akong mga actually nakakausap na hindi ko kayang ginagawa mo. Kasi nga naman, kung masyado kang perfect, parang hindi ka na relatable. So yan, cringe, embrace it, it's fine. When we leave the earth, ang may iwan na lang daw sa atin is yung stories and memories of how we lived. Ano po yung legacy na gusto nyong maiwan sa life na to? Gusto ko maalala niyo ako. I want people to remember me na siya yung dating broke. Siya yung dating daming problema. Pagkatapos, she was able to bounce back. Gusto ko maalala ninyo yun na ang tapang ng mami ko. That my mom, I will use the term is dahil gusto kong maalala niyo ako forever. My mom is unbreakable. My mom is unshakable. And my mom is unstoppable. Hanggang sa last day siguro ng buhay ko, yun ang gusto kong ipakita sa inyo. Kahit 95 years old ako na siguro, parang kahit tinatawag na ako ng Panginoon, nasabi ko, wag naman, hindi pa. Yung parang, wag pa. Parang gusto ko pa silang makasama. Parang yun, mami ko, grabe. Dapat, exit na, ayaw pa talaga. Ayaw pa magpa-break, unstoppable pa rin. Yun ang gusto ko maalala niyo ako. Tapos sabi ko nga nung minsan, may inattendan kami actually na funeral yun eh. Tapos syempre, may mga speeches, may mga, yung mga ATV, pictures nung deceased person. Sabi ko, can you imagine me? Sa ganitong situation, pag i-play nyo yan, baka meron pa akong recorded na message sa inyo. At patatayuin ko pa kayong lahat at kailangan kayong sumayaw. Yun na para masaya. Diba? Maalala nyo ako na, hey, no one is supposed to cry because I lived a good life. So yeah, everybody stand up and dance. Parang yun ang gusto ko. Tawanan sila sa aking humor na yun. Na humor, na not so funny. Alright, okay. Follow my page, Vanji Rocks NL. And, okay, I will take this opportunity na rin why I'm using Vanji Rocks and not my family name. Kasi now, secrets reveal. Yung RAX kasi, when I registered my business in the Netherlands, Rocks NL yan. Alam niyo, did you know why I came up with RAX? Kasi yung R, galing yun sa pangalan ni Rob. Yung A, galing kay Alexander at saka kay Arthur. Ay si Boris kasi din ay galing yan sa pangalan ng aking mga grandsons at saka kay Rob nga. Rob for R at saka si Boris ay Boris Ronaldos, kaya meron din siyang R. Tapos, si Alexander Joseph, si Arthur Isaac, so yun yung para sa A. At saka, syempre, yung X sa Exnor. Galing sa iyo at saka kay Elijah. Kaya siya, Rocks. At saka, when I was working, ang boss ko kasi, each time na makaklose ako ng deal, nakalagay ka agad dun sa subject ng email, Vanji Rocks. Syempre, R-O-C-K-S yun.
Vanji Rocks. Parang happy-happy sila lagi sa akin. Kaya, sounds like Rocks, Vanji Rocks. So, yun. So, follow my page sa Facebook po, Vanji Rocks NL, where I share snippets of what we do in the online world. At syempre, sa Zumba, yung aking Zumba Fitness with Vanji. At saka yung aking YouTube channel will soon have a dedicated playlist for my upcoming podcast wherein I will be sharing with you kung ano ang mga sentiments ng isang nanay, from the struggles, the joy, at saka how to be a real boss mom na kaya mo in this digital world. Alright? So, yan lang. Thank you for this chance na makapag-plug naman ako somehow. And of course, gusto ko na rin ulit sabihin na thank you siyempre sa aking parents, for inay and tatay, for the genes. For the genes, for the looks, and for this very strong personality. Sasabihin ko na. Ako na magsasabi because I believe in me. At saka siyempre to my sisters especially. Lagi silang nandyan, my sisters, my brothers. And siyempre, salamat kay Rob. Thank you, sweetheart, for, believing in me. And although, sabi mo, I'm doing so many things at the same time, I'm still enjoying it. And you're letting me enjoy Zumba, content creation, and now the online business because, I'm building a family legacy for the children and the grandchildren. So it's my contribution. So thank you. And to my very best friend, si Rose. Partner, we still did it, right? We did our dance. We still have that rhythm. Thank you, partner, for being there. Ang ating friendship is older than Nico. 42 years na kasi tayong partners, best friends, tapos ngayon, nandito pa rin tayo. And hanggang 95, hanggat kaya pa natin, we will do that. And syempre si Leia, thank you. Dahil kung wala si Ate Leia, my God, paano mag-work? And talagang she was there the whole time. Nag-alaga sa inyo. So yun. Thank you everyone. And thank you, Nick, for this opportunity. See you sa next episode. Bye! Bye!